The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Alam nyo mga kapatid, yung isang vital parts natin, pinag-usapan kasi natin yung armor of God. Itong ating ulo, kasi nandyan yung brain, ano? Bakit mahalaga yan? Kasi yung brain natin, okay, it controls our thoughts, yung decision natin araw-araw, every action. Kaya nga po pagka sumasakay tayo ng motor, isa sa pinaka-importante po is to wear a helmet. Bakit? Kasi nga po, pag ito tinamaan sa aksidente natin, dedo na tayo, okay? Ganito rin po tayo spiritually. Kailangan natin ng protection para sa ating isipan. At dito po pumapasok yung susunod nating armor of God, yung helmet of salvation. Sabi po sa verse na pinagpapatuloy natin, take the helmet of salvation. Nire-remind lang po ni Paul na as a believer, kailangan natin itong helmet of salvation to protect our minds. Saan po? Dito kasi pinampasok ni Satanas, yung mga lies, yung mga doubts, pagdudahan mo ang existence ng Diyos, pagdudahan mo kabaitan ng Diyos, pagdudahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Dito po tayo inaatake madalas. May isang verse nga sa Bible, be careful what you think because it becomes your life. Yung, ano po natin inisip natin, naku parang malas ako, mamalasing ka na yung buhay mo. Kaya the battle we face po, hindi lang physical, mental and spiritual. Dito po tayo vulnerable sa mga pagsubok na ibabato sa atin. Yung enemy po will always try to plant lies, wala nagmamahal sa'yo. Hindi ka na makakabangon. Hindi ka kayang patawarin ng Diyos mo, napakasama mo. Pero yung helmet of salvation po reminds us kung sino tayo sa mata ng Diyos. Ulit ko to palagi, we are dearly loved children of God. Yun po yung assurance sa atin. Another verse in Romans 8, no one can separate you from His love. Kaya po yung verse 1 na tong Romans 8, very important. Basahin natin. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Wala na raw pong kondemnasyon sa mga anak ng Diyos. Mga kapatid, today, let's wear our helmet of salvation by standing firm sa ating pong identity sa mata ng Diyos. Pagka po may doubts, may negative thoughts na pumapasok sa isipan natin, labanan natin to. Number 1, through prayer. Tayo po magdasal. Pagka may mga negative thought, wala kang kwenta, dati kang addict, dati kang ganyan. Dati nga ngayon iba na. The oldest gun, the newest scam. Pangalawa, pag nagdadasal tayo, hold on to God's promises. I will never leave you nor forsake you. I will be here for you. Yun po yung mga reminder sa atin that I am a dearly loved child of God. I am forgiven. Wala nang condemnation. Ulitin ko po as we end Romans 8:1. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po dahil kami ay ikaw ang nagmamay-ari sa amin. At ang taong sumasandal sa iyo, cargo mo. Kaya Panginoon, maraming ibabato ang kaaway sa amin, maraming ibabatong past sins namin, but Lord, there's now no more condemnation sa mga taong nagbigay ng tiwala sa iyo. Kaya Lord, ipanatag mong puso't isipan namin. Pag dumarating ang mga lies of the enemy that will cause us to sin, help us to wear our helmet of salvation, na kami ligtas na, naghihintay na lang kami na one day we'll be together forever. Salamat po sa pagkakataon na to at inilift up namin ang aming bansa, yung mga karimari-marim na nangyayari sa aming bansa. Lord, tulungan niyo kami ma-expose ang mga baluktot na gawa ng mga taong nagdadala ng masasamang gawain sa bansa namin, i-expose, makulong, mapagbayaran ang kanilang mga kasalanan. At sa mga nagbabalak gumawa, i-remind mo sila, walang kasalanang hindi mabubunyag. Salamat sa iyong sovereignty sa aming bansa. In Jesus' name, Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.